Mapansin mo. Oh, may chismis ako sa'yo. May pag-uusapan na naman tayo na chismax na kumakalat sa buong Pilipinas. Ano naman yan? Eh di yung usual na mga pinag-uusapan natin. Bro, alam mo, let's talk about something that's more meaningful for once in our life. Wow. Hindi puro ganyan lang. Ang deep mo ngayon. Ang deep mo ngayon ah. Lang, napansin ko lang, puro tayo chismis eh. So ano ba yung mga gusto mong pag-usapan na meaningful? I don't know, let's talk about I think that's relevant now in our community. Ngayon, di ba? It's election time. Mm-hmm. So, kailangan natin pag-usapan, dapat bigyan natin mga advice yung mga ka-amazing natin na to be smart. Siyempre, yung pag-vote nila sa mga representatives. Sa mga diba? public servant natin. Yes. Yung mga gustong pumasok sa politics. Ano ba ibig sabihin ng public servant? I-google natin yan. Diba? Alright? So, i-google natin. Paki-google. I have a sort of an idea. Alam mo na ibig sabihin ng public servant? Someone who's a public, I mean, it's pretty self-explanatory naman eh. Servant. Yeah, you serve your community. Not take advantage of your community. Naniniwala lang ako sa'yo na ito ang pinaka-importante magiging topic natin the whole year. Especially now. Dahil kung magkakamali tayo ng iboboto natin, dadalhin natin yan for the whole 6 years. Gax! Gako! Gako! Ko! Halika, may pag-uusapan tayong importante. Tama si JJ. Tama si Mr. Lamberto. Ang pinaka Elvis Presley ako na. ang pinaka-importante natin magiging topic. Grabe ka naman masira. Ang pinaka-importante na pag-uusapan natin sa buong taon na itong magiging topic natin. So just to be clear, this is not a paid advertisement. Wala kami nag-gain dito. Hindi tayo binayaran. This is just our opinions lang and gusto namin makatulong, especially now. It's actually ito yung pinaka-crucial time of the year na that's gonna determine kung anong yung future ng isang city or actually buong Pilipinas. For the whole 6 years. Yes. 3 to 6 Bro, years. Kung we make a mistake, we Dala have to nga. live with it for 6 years. Dala natin. As voters. Kaya dapat kilalanin natin yung iboboto natin. I-check natin yung mga plataforma nila, kung ano yung magagawa nila sa bansa natin, syempre. Saka yung background nila, hindi lang dahil sikat sila. Aminin natin, dami na nanalo kasi sikat lang sila. Correct. Marami yan. Huwag naman ganun. Kailangan alamin mo yung background nila at alamin natin kung ano yung magiging future natin pag siya ang pinili natin. Kasi if we make a mistake, parang if you want to have a good future, walang mangyayari if you keep doing the same thing. Mm-hmm. Alam mo yun? So if you want to make a difference, you have to really study, or not study, pero gawa ka ng sarili mo research before you vote. So, ang importante ngayon is kung sino yung 12 senators. Right? Kailangan natin mag-decide sino yung pinakamaganda at pinaka-the best sa bansa natin na 12 senador. Tapos, kailangan din natin pumili ng party list na feeling natin deep inside na makakatulong sa bansa natin. Sino yung pinaka-importanting party list? Kasi sobrang dami ng party list. Alam niyo mga bro, yung tong Pilipinas sa atin dito, napakayaman at napakalaki ng potential. Totoo yan. Alam mo, we could have been, sa tingin ko we could have been like parang Singapore. Dubai, yung mga ganyan, Oh, di ba? diba? Mga ganon. I love Singapore. Di ba? Why? Kasi, di ba, malinis yung city. Oh, yes. Everything is like organized and parang yung government nila, parang kitang-kita na gumawa sila ng effort para pagandahin yung Singapore mismo, di ba? Ngayon, Singapore is one of the fastest rising cities in the world. So parang sa inyong dalawa, parang sinasabi nyo sa akin na pwede rin tayo maging first world country? Oo naman. Bro, it's about how you handle the country. Correct, yun ang sasabihin ko eh. English lang. Kaya naman yan.
yung Maldives, may Maldives tayo dito sa Pilipinas. Ang gaganda ng mga beaches natin. Oh, yeah, Diba? Palawan, Ang gaganda ng mga Puerto cities Galera, natin. Boracay, Bakit daming iba- resources. Bakit hindi buong Manila pwede natin itulad sa BGC? Ooh, that's gonna be nice. Parang Singapore na yun. That's what I'm saying. Mm. Diba? Parang alam mo yun, when you're proud of your country, you're proud of your city. You know, parang paglapag mo lang sa aeroplano, when you come out of the Parang airport, feel safe ka na, no? Wow. O, Diba? amazing agad yung makikita mo. Mag-i-start yan kung sino yung magiging government natin. Ayun nga, That's yun what nga. I'm saying. Yun yung ngayon, crucial ngayon yung election. Kung sino yung uupo ng mga candidates na mananalo, yung boboto ng mga tao. Okay. Di ba? Sana priority nila is to make, you know, Manila one of the best cities in the world, to lower crime rate, to create more jobs for people. You know, those are like the basic things. Pero yan ang kailangan natin. O para wala na mag-OFW. Kawawa kasi mga I think that's what we pamilya. forgot. We need to go back to the basics. Diba? Okay, so mag-research tayo ngayon. Unahin natin yung party list. Sino ang gusto natin na party list? Alright? So mag-research tayo sa... nire-research yan lahat eh. Again, mga ka-amazing, dapat nire-research natin, pinag-aaralan natin kung sino yung gusto natin na mamuno sa bansa natin. So start tayo sa party list. So, ito guys, sa dami ko ng na-research, may isang nag-stand out sa akin. Oh, sino yan? Yung, alam nyo to. Malamang isa rin to sa mga gusto nyo. Batang Quiapo Party List. Yan ba yung palabas? Hindi, iba yun. Ay, Coco Martin? Iba yun. Iba yung sinasabi nyo. So, Batang Quiapo Party List? Batang Quiapo Party List. O ano yung plataforma Ito niya? yung plataforma ng Batang Quiapo Party List. Ang advocacy nila is yung maliliit na mga vendors sa Quiapo. Kasi yung mga vendors sa Quiapo, madami ang underrepresented. Wala nagbibigay pansin. Kaya yun ang nagtutulungan ng mga party list. Para nakikita ko sa balita, yan pa yung mga tinataboy. Yan, yes. Sinasaktan. Yung mga maliliit na mga vendor sa Quiapo na Yung mga may umiiyak dahil kinukuha yung mga gamit nila, yung mga paninda. yun. Kasi wala silang pwesto. Sa mga yung mga wala silang pwesto sa Quiapo or sa kung saan sila nakapwesto doon. So kawawa sila, bre. Kasi nga kinukuha nila yung pag may nadaan, 'di ba? Nandun lang sila sa mga eskinita, sa mga kalsada, wala silang sariling pwesto. Pag nadaanan sila, kukuhanin yung mga gamit nila. Unang-una yung puhunan, yung gamit. Tangay lahat 'yun. So wala silang parang wala silang karapatan ba na karapatan ipagtanggol yung sarili nila. So itong Batang Quiapo party list ang magtatanggol sa kanila. Sa inyo, ikaw, tingin mo. Gusto ko yan kasi alam mo, nagkaroon din ako ng mga small businesses eh. I think nagkaroon din ako ng mga laundry, nagkaroon ako ng tindahan. Yan, yung mga small na restaurant, yung cafe. Pasok yan dyan sa sinasabi mo. Small businesses eh. Pag sinabi mong small businesses, pati mga vendors, mga nagbibenta ng fishball, nagbibenta ng hotdog. Sila yung mga maliliit na tao na walang puhunan na malaki. Yeah. So, alam mo yung gano'n, nakapwesto lang sila sa mga bangketa. Di ba? Kung saan sila nakapwesto. What do you think, Jay? Yeah. Sa akin okay yan kasi not everyone's privileged, man. Alam mo yun? I know. So, They're working hard. Everyone, you know, at least they're doing Yung something pang-isa. para maka-provide para sa family niya in an honest way. Yes, nagkatrabaho siya ng Diba? legal. Oo. Alam mo yung gano'n? I think maybe the only issue there is maybe permits or whatever. Pero I think maybe that's what Batang Quiapo is doing. Baka tulungan sila Yes, yung makaroon ng Batang mga Quiapo permits to party do list. it in a way na hindi sila magkakaroon ng conflict sa mga enforcers. Mawawala na yung mga napapanood ko sa Facebook, sa balita na nagkakasakitan, kinukuha yung mga gamit, umiiyak yung mga vendors, yung mga may-ari ng small businesses dahil Nakakawa din. nakakaawa. Kaya ako, agree ako sa iyo, Gax. Agree ako That's sa a good Batang one. That's a Quiapo. good one, guys. So, agree tayong tatlo na ang gusto natin na iboto sa Batang Quiapo sa party list, right? Yes. Hindi yung TV show. Hindi. Yeah, so mga amazing sa PBA Moto Club, Bounce natin. if wala pa po kayong party list, kung wala pa kayong napupusuan, pwede nyo pong i-consider at iboto si Batang Quiapo
Pang ano siya sa number ano siya sa Batang Quiapo Party List number 29 sa balota. Oh, This okay. coming election. So pag kung wala po kayo na pipisil na party list, ibabatch po namin yung Batang Quiapo. Ayan, para marami po sila matulungan ng mga vendors, siyempre. Tulad natin, Importante. negosyante rin tayo. Mm-mm. Di ba? Importante Small sa business industry. din. Ay, small business din tayo, di ba? Importante sa industry, mga ka-amazings. So, Batang Quiapo, sa'yo kami. Number 29 sa balota. So, nakapili na tayo ng Party list. party list natin. Merienda muna. Batang Quiapo ang napili natin. Punta tayo ngayon sa isa na naman sa pinaka-importante. Kung sino yung magiging next na mga senador natin. 12, makakapili tayo. Dami pala ngayon, no? So, sino ang mga napupusuan natin sa na makapasok sa Senado? Ako, the first thing comes to mind is si Tito Soto. Pinag-aralan mo ba yan? Di ba lagi natin pinag-uusapan yan? And then you guys are always telling me na wala siyang bahid na sa corruption, sa mga ganun. So, yan ang unang pumasok sa isip ko. Kasi he wants to help. And he's not there to make money. So, parang ang pinaka-importante sa'yo, yung track record ng isang tao, tsaka kung wala siyang bahid ng corruption sa pangalan niya. Bro, I think that should be everyone's. Tsaka syempre, di ba, pang ilang term na ni Tito Soto. Kung ayaw siya ng tao, hindi siya iboboto. Alam mo yung ganun? Experience Di na. ba? Experience na ako sa Senado. Okay. Talagang malaki na inaambag niya sa Senado. So, number 1 in the list natin, Tito Soto. Check. Okay. Ako, Ping Lacson. Ping Lacson. Dahil, Bakit? Nung tumakbong presidente yan, binoto ko yan. Totoo? Oh, totoo. Ping Lacson. Alam mo bakit gusto ko si Ping Lacson? Hmm. Unang-unang matapang yan. Saka siya, for me, ang pinakamagandang role sa Senado, sa lahat ng mga naging senador. Dahil siya ang nagpo-provide ng peace and order. Alright? Yun pa lang. Yun na. Importante na yun eh. Dahil marami sila eh. Kalimitan dyan, nag-aaway-away pa. Nagkakaroon ng mga conflict. Kapag walang peace and order, goodbye tayo. Goodbye, Philippines. good point. May point ka. Sino pa? Ako, pre, may ako, para sa akin si Senator Bongo. Malasakit. Oo, may malasakit yun sa mga sa mga kababayan natin, marami siya mga natulungan. Tsaka hindi, unang-una, mahilig sa basketball. Nakakalaro natin yun, nagaling mag 3 points nun. Mahilig manood ng PBA yan. Mahilig ako, Napapanood ko yan. Marami siyang sinusuportahan, yung mga, alam mo yung mga player na pilay, tapos binibigyan na ng mga wheelchair. Talaga marami siyang mga malasakit sa mga sa mga Siya, sa kanya yung programa na malasakit, di ba? Oo, malasakit, oo. Oo, dami na tulungan yun. Agree ako sa'yo. Tsaka si Bongo, di ba close yan kay Mr. President Duterte? Yes. Siya, kanang kamay ni ni President Duterte. Yeah, siya yung Kaya ibaboto nagtanggol. Nagtanggol kay Bongo. Duterte nung kinuha siya, right? No. Okay, check. Bongo. Okay, sino pa? Mga next na... Si Senator Manny. Oh, ang pambansang kamao? Oh, bro. Siya yung... Diba, galing siya sa hirap. So, he knows how, Yun talagang galing sa hirap, na Diba? legit. So, At tsaka makilala siya, natin. mabilis ang lapit na si Boss Manny. Correct. Nagano rin siya, nag-create din siya ng MPBL para mabigyan ng trabaho sa mga basketball players. Correct. Narinig ko, even dun sa area niya, nagpapamigay din siya ng help doon sa... Yes. Bago siya naging, bago siya nakapasok sa politics. And So, Okay, talaga siya, he wants to help talaga. may napanood din ako about kay Sen Manny. Nung parang, di ba last time senador din siya? Mm-mm. Parang nung time niya nagpagawa siya parang mga 1,000 na houses daw para sa mahihirap. Wow. Then tumakbo siya ng presidente. Siyempre, eventually hindi siya nanalo. Pero yun yung adikain niya mga pagpagawa ng mga pabahay sa mahihirap. Imagine pag may tayo na nagpagawa ng mga bahay para sa homeless sa Manila. Di ba? Magiging malinis yung Di Manila. ba? Yeah, that's what I'm saying, man. Malaking, malaking factor in a way to help our city, man. Alright? So, marami tayong kaibigan sa MPBL Yes. na nabibigyan ng trabaho, opportunity, Tayo. nabubuhay yung Tayo, pangalan. wala galing tayo MPBL din eh. Tayo naglaro tayo lang. Exactly. So, Manny Pacquiao, you are checked in Yes. our senatorial list. Alright?
Sino pa? And may ako isa. Okay. Si Amy Marcos. Dahil? Bakit? Lately kasi napapanood ko sa TV. Mhm. Sa issue ni President Duterte. Yung kinuha siya. Oo. Pero yun mo kapatid niya yung kalaban niya dito. BBM. Yeah, kapatid siya ni... Oo, kapatid siya. Kasi BBM. ang tawag dito, ang sinasabi niya, bakit inala si President Duterte sa ibang bansa? Nang ganun-ganun lang. Ano sinasabi niya? Talagang pinagtatanggol niya si Duterte. Doon ako napabilib sa kanya eh. Kasi meron silang paninindigan. Alam mo talagang kapatid niya yung kalaban niya, tapos Wala ka kapatid di sa ba? kanya. Kapatid niya yung presidente ba yung kapatid niya? Wala siyang pakialam. Pinaglalaban niya yung karapatan ng niya. Para kay President Duterte. Gusto ko rin yung ginawa niya. Bilib sa kanya eh. Kaya sabi ko, ibang klase Amy Marcos, nakakalaban niya yung kapatid niya. Kapatid na, presidente pa. Lupit nun bro. Kaya napabilib ako sa kanya. Alright. So, Amy Marcos, you are checking our list sa PBA Moto Club. Ito, meron akong gustong bago. Kasi yung mga binanggit natin, medyo well-known na sila eh. Kumbaga, experience na. Pero ako, on my side, gusto ko rin na may pagbabago na makakadagdag. So, itong si Rodante Marcoleta, gusto ko to dahil yung congressman siya, ang ganda ng background niya. Tapos ngayon, gusto niya maging senador, bigyan natin siya ng chance dahil dagdag tayo ng talino. Matalino eh. Sabi nga, bago naman. At least, bagong Matalino siya. Tapos, makakadagdag siya ng prinsipyo sa Senado. For me, ako, sa nabasa ko, sa mga track record niya, sa pagiging congressman, feeling ko madadala niya ito sa pagiging Senado niya. Alright, so check natin sa list natin. Alright, agree kayo? Oo. Rodante Marcoleta, you are check in our senatorial list. Para sa akin, may isa pa ako. Oh. Tatlo tong magkakapatid pero ito yung tumatak sa akin, si Ben Tulfo. Ben Ben Tulfo. Tulfo. Yung may may radio station? Oo, lagi siyang nakasalamin, bro. Yan yung mga tinatakbuhan ng mga tao na naging... Yan, siya yung takbuhan ng mga tao na inaapi. Talagang uma-action agad. Importante Dinaig pa yung mga, alam mo yung mga, hindi naman sa pag-ano, yung mamayabang yung mga, talaga pag pumunta sa kanya, may result agad. Importante sa Senado yan. Talaga may sariling paninindigan, talagang, pag sinabi niya, alam mo yung aawain niya talaga yung mga Hindi takot yan sa mga... di ba? Sa mga general, Oo. sa mga hepe, Tinatawagan pa. sa mga konselor. No? May isa atang pinatawag dyan eh, si ano. Sino? Sino yung bata mo? Yung malabo ko sa basketball. Sino? Si ano? Si Motivated, di ba? Pinatawag siya? Si Labrador? Oo, di ba? Ah, yan yun. Talaga? Oo. Siya ba yun? So, iba yan, di ba? Si Bintol po talaga. Ano? Natakot din. Natakot yun. Umurong yung bayag nun. So, Ben Tulfo, we want you to be our senator. Yes. Check. Oh, dalawa pa lang napipili mo. Meron ka pa bang napupusuan? Si Willie Rebillame. Uy! Yung artista? Willie Rebillame. Wawawi. Wawawi. Yung artista nga. Yeah. Pero Wawawi. before siya, di pa siya politician, dami niya natutulungan. Sa program niya, sa Wawawi. Yan, nakikita ko. Nanonood ako nun tuwing Ako din. noon time show niya. Oo. Ang case lang niya, I think, lately, para siyang may may video na kumakalat na binabato niya yung jacket. Tapos medyo nakasimangot siya. Binibigyan niya nga ng jacket pero nakasimangot siya. I think for me, ibig sabihin, hindi niya ipinipilit yung sarili niya. Feeling ko, na mainit mainit yung panahon Tapos, baka siguro merong mga bata doon na, kukulit, ang tawag doon, yung motorcade, yung mga tao sumasampa, hinihila ka, binabato ka, Yes. 'di ba? So medyo kung hindi ka sasakit talaga yung ulo mo at mainis ka. Pero gusto mo si Willie Rebillame sa Senado? Nakakasabi mo lang, parang he's a no-nonsense type of guy. Mhm. But even though he's in the entertainment business, parang... Totoong tao? Yeah, that's what I'm saying. So, Kasi dati pa yan, pinapatakbo na siya ng taong bayan. Alam mo yung ganun, dati. Yan ang pinaka-the best. Pumasok ka sa government, gusto ka ng tao, sila mismo Oo. nagpupursue. Nung time na yun, parang ayaw pa niya, ganun, parang, tas ngayon, siguro na-realize siya talaga niya, mas marami siya matutulungan pag nakapasok siya sa senador. Parang yun ang
Agree. I agree with you guys. Oo. I think Willie Rebillame, bigyan natin siya ng chance pumasok sa Lahat naman Senado. may chance, di ba? Alright? So, Willie Rebillame, we want you to be a senator. From artista, no? Magiging senador. Marami na naging ganyan eh. Oh, dami. Basketball player. Dami. From basketball player, Oo. naging senado. Oo. Jaworski. Di ba? Right? Successful. No, ilang terms din siya. Oh, di ba? Kasi yung term Tito niya. Soto. Ang ganda ng track record. Artista, naging senador. Oo. Baka maging next Tito Soto natin, si Willie Rebillame. Di ba? You guys agree? Okay. Check. Check. Ito, gusto ko to. Bato de la Rosa. Bato sa Senado yan, boy. Bato dahil matapang siya. Jay, matapang. I mean, takot sa kanya yung ibang mga senador. Parang si Ping Lacson din yan. So, dalawa na yung matapang na gusto nating ipasok. Ping Lacson at Bato de la Rosa. At, ano to? Parang si PNP yan. Hindi, same sila ni Bongo sa ni Bato de la Rosa na close kay former President Duterte natin. At ako, napabilib ako sa track record ng President Duterte natin. To be honest, ang ganda nung naging Pilipinas nung siya yung presidente. Amen. You agree? Ikaw? Oo naman. So, Mr. Bato de la Rosa, we want you to stay as a senator ng Pilipinas. Ako may isa pa. Okay. Oh. Kasi ano siya fellow rider siya Sino to? Si Colonel Bonifacio Bosita. Yung laging nasa Facebook? Yes. So, Yung laging nagagalit sa mga motoclub tayo, dapat may representative tayo dyan. sa riding community. Diba? Yeah. Oh, ano is para sa mga motorista yan eh. Siya tagapagtanggol ng mga riders sa mga Busadong sa mga enforcer. sa mga busadong mga enforcer. Oh, Siya naba- nagtatanggol. Nabasa ko yung niya, Facebook niya, yung message niya for Yana, si Yana. Oh. Yung you tell me. Wala kang side mirror. So, nakasulat doon na we don't tolerate yung ganyang ugali sa Oo, pag-riding ano siya talaga, community. Talagang haba. Binasa ko talaga eh. Dahil curious ako eh. As a fellow rider, mapapabasa ka talaga dahil that's for riding. May matututunan ka. Right? So, tama ka. I agree with you. So, Colonel Bonifacio Busita, we want you to be our senator Yes. and represent yung riding community Yes. dito sa Pilipinas. Agree? Agree. Agree. Check. Alright. Ito, ilan na tayo? 11? Oh. 11 to 10. Ito, 11 na to. Pang 11 to. Ako, napupusuan ko yung Bam Aquino. Bam Aquino. Bam Aquino. Okay. Dahil, Hindi lang siya, relative yata to ni Madam Chris Aquino. Yung... Oo. So, Chris Aquino, Bam Aquino, lagi siyang tumatakbo as a senator. I think pangatlong beses na to ngayon. Pangatlo. Oo, pangatlo na ngayon. Hindi siya nananalo. For me, ako, Bigyan natin ng chance. nakikita ko yung genuinity niya. Tama ba yung word ko? Genuinity. Gusto kong bigyan ng chance para makita ko kung ano ba talaga yung gusto niyang i-push dito sa Senado. Okay? Ito, ano ko to? Anong tawag doon? Anong tawag doon kung itatry mo? I-risk ko. I-risk ko to. On my behalf, on my side. ouch. Ibabouch ko. Para lang makita ko kung talagang ano yung gusto niyang ibigay sa Senado. Kaya bigyan natin ng chance. Yes. Agree kayo sa akin? Hindi man masamang mabigay ng chance. Alright. So, hindi. Everybody has chance. Saka for me, maganda rin yung naging track record nung uncle niya yata si former president. Oo. Pero naging senator na siya dati. Naging senator na ba siya? Tapos natalo siya pangalawa niya. Mali pala ako. Pero boss mo pa rin. Kasi nagustuhan mo siya eh. Yeah, siguro, bigyan ko ng chance. Oo. Alright? Bam Aquino, lagay ka namin, okay? Subukan natin ang capability mo. Okay, may isa Last pa akong- na tayo. Pang 12 last na. Pang 12. Meron akong napupusuan na babae para sa senador. Babae, porque babae ka na naman. Hindi naman. Ano lang. Camille Villar. Tingin mo? Yung anak ni pinakamayaman sa Pilipinas? Okay kita mo? Hindi naman murakot yan. Mayaman eh. Tingin mo? May point. Baka pagawa pa yan ng mga subdivision para sa mga hirap.
Baka nga ang gawin pa yata nung Camille Villar, baka yung sarili niya pang pera yung gamitin niya. Hindi, para sa akin, malay mo, pagawa yan ng mga housing project para sa may hirap. Sana, pag nanalo siya. Hindi, saka Kaya i-vouch ko siya. pag hindi niya ginalingan, pagagalitan niya ng tatay niya, dahil parehas nanay at tatay niya ay naging senador. Oh, diba? Kumbaga may experience na yung mga parents nila. May manghihingihan siya ng advice. Oh, yes, may advice na galing sa parents nila. Malay mo, di ba? Okay. So, alright, pan 12 natin. Yung sa atin naman is ano lang natin, kumbaga Hindi, gusto ko yung hindi na mangurakot eh. oo. Gusto ko yung magiging magalinis din yung track record niya. Kagaya kay Tito Soto, kay Ping Lacson. Lahat yan, yung mga sinabi natin, malinis yung track record nila. Yan naman yung pinaka-importante sa Senado eh. Alright? Yes. So, Camille Villar, you are on our list. So, 12 na to. Oo, okay na yan. Kasi 12 lang naman yung ano eh. Oh, hanggang 12 lang. Senatorial ano eh. Pero guys, again, we just want to give a konting advice lang na, again, please do your own research. Vote Yes. wisely. Yes. Make sure na yung ipapasok natin sa Senado is someone who will benefit our country talaga. So, good luck. And again, Gox. Vote wisely. Saka, ako, for me, mga ka-amazing, kung sino yung gusto nyong iboto, nasa puso nyo, iboto nyo. Basta make sure lang na trustworthy, maganda yung record, at yung future natin, magkakaroon ng beneficial. Tama ba yung word ko? Beneficial. They know what you're trying to say. Okay, sana naintindihan nyo. Pero, sana, itong 12 namin, kung makatulong sa inyo, kung wala pa kayo napupusuan. Tama? Alright. So, mga amazing, there you go. This is our senatorial. Ito yung aming party list. Ang Batang Quiapo party list. Number 29 sa balota. Yes. Correct. So, And sa mga representatives natin dito sa Philippines, please put the country first. Kaya nga public servant kayo eh. Servant. Alam nyo ba ibig sabihin ng servant? Yung servant. Let's make Philippines great again. Yan. Diba? Yes, sir. Ha? Not just America. Para din sa No. mga Let's make Philippines amazing. Yes, sir. para sa mga future ng mga anak natin. Exactly. Hindi na tayo umabot. Hindi, siyempre. Depressing na yun. Alright. So, thank you so much, mga amazing. Tapos. Yes!